Good day mga boss, andito tayo sa shop at kung makikita nyo sobrang dami na naman ng motor na ginagawa as always no? So yan, may mga for overhaul dito, merong for electrical, halo-halo, merong minor repairs lang, may PMS yan. So today, short vlog lang tayo kasi merong nagtanong sa akin na nakaganitong unit, Raider 150 FI. Ayan. So, nagtanong sa akin, nakatanggal yung headlight niya kasi may inaayos kami. Dito yung headlight. Ayan. So, may nagtanong sa akin, kasi daw, biglang nawalan daw ng ilaw yung kanyang headlight after lang nila mag-install ng mini driving light. So, nung ibabalik na daw yung yung mga kaha, tapos, okay, kumbaga na-set up na yung driving light, nung binalik na nila yung socket ng headlight, ito yung socket, kagaya nito. Ayan. So, nung binalik na nila, biglang wala na, hindi na gumagana. So, nagtataka sila at hindi na rin maipaliwanag ng mekaniko nung gumawa kung bakit daw nawalan ng headlight. So, syempre, nag-probing question tayo para lang sigurado. Tinanong ko, ano ba yung ginawa bago or during the installation process? Sabi niya, wala naman daw, nag-test lang, tapos hinanap daw kung saan magtatap para sa trigger doon sa relay. Okay. So, ang sunod ko na question sa kanya is, anong klaseng tester yung ginamit? Sabi niya is, yung typical daw na test light or tester light. Yan. Okay. Tinanong ko pa nga siya kung kagaya nito, sinendan ko ng picture. Sabi niya, hindi daw. Yung isang klase daw yung parang bulb yung gamit, T10 bulb yata. Ayan. So, ganyan. Okay. So, doon na ako nagduda, no? Kasi, ito guys sa mga mag-i-install dyan ng LED, lalo na kung hindi pa kayo po masyado maalam sa electrical, ingatan nyo po yung pagtitesting. Kasi minsan, during the testing process, pwede nyo pong masira yung mismong board ng LED or yung supply. Kasi minsan yung supply ng mga headlight, kagaya ng mga bago ngayon, like ganito, Raider 150, Sniper 155, Aerox, yung kagaya nun, Aerox. Yung mga supply po ng headlight niyan is galing na sa ECU, yung trigger. Yan. So, kung gagamitan nyo po yan ng test light na kagaya nito, okay, lalo kung yung bulb yung gamit na T10, no? There is a possibility na masira nyo. Kasi, bakit masisira? Itinesting lang naman. Kasi ganito po. Kung T10 na bulb yung gamit, yung filament type, possible kasi na masupplyan yung mismong wire. Okay? Kasi syempre, di ba magte-test yan, naka-clip yung isang tester sa ground. Yan. For example, ito yung ground. Naka-clip dyan. Tapos syempre, iti-test yung mga wire, isa-isa tutusukin. Yun, there is a possibility na masupplyan nyo yan ng voltage. Okay, so syempre, tatawid yan simula sa ground, papunta dun sa tester, papunta dito. So pag nasupplyan yan, there is a possibility na masira po yung electronics niyan. Kaya, pagbalik nyo, akala nyo wala namang hindi nalaw, pero totoo nag-testing kayo, pag binalik nyo, wala na. Pundi na yung headlight, hindi na umaandar. Kasi yung pala, yung electronics dun sa, let's say, sa ECU, kung ECU nagsusupply, tapos pag testing mo, yung pala yung nag-receive ng voltage galing dun sa test light, kaya nasira yung headlight bulb. Or nasira yung circuit na nagsusupply dun sa headlight bulb. Ito din, TFX. Yan, LED na rin yung gamit niyan. Okay? Tapos guys, ito papakita ko lang sa inyo. Sobrang baba ng wattage ng mga headlight. Okay? Kagaya nitong Raider 150 Fi, may nakalagay sa likod, 14.5 volts, 10.5 watts. Okay? Malakas pa yung mini driving light na 20 watts. Sobrang baba. Ito naman, pang Sniper 155. Yung likod, 12 volts, 8.9 watts. So, sobrang baba. Ngayon, kung gagamitan nyo po yan basta-basta lang ng bulb, ng test light na may bulb, yung electronics ito sa loob, possible masira nyo. Okay? So, ganito. Kung hindi pa kayo masyado maalam sa pagtitesting, ano ba yung pinaka
the best na gawin to make sure na hindi nyo masisira yung electronics, lalo na sa mga headlight. Okay? Nangyayari din yan guys, kahit sa mga Honda Click, especially yung Click na game changer. Hindi siya kagaya nung version 1 na hindi siya sensitive. Yung game changer medyo sensitive yung headlight circuit nun. Okay, so ano ba yung gagawin para hindi kayo magkamali? Ang gagawin nyo po, mag-testing po kayo gamit ito kung wala kayong probe tester. Ito na muna. Okay, multi-tester yung pinaka-safe. Alright? Ngayon, papakita ko sa inyo kung bakit mas maganda gamitin yung multi-tester. Okay? Kailangan ko lang ng hawak. Teka lang, tawain ko si Pete. Ayan. Ayan. So ito guys ito yung multi-tester natin. Set natin sa volts. Ayan, sa 20 yung range. Ngayon, gagawin natin is lagay man natin itong multi-tester dito. Ayan, itong multi-tester bit. Ayan. Tapos guys, iti-testing natin to. Okay? So, gamit itong multi-tester. So, titest natin ilan yung magiging reading ng voltage. So, on muna natin yung motor. Ayan. So, yung isang probe sa ground. Okay? Tapos, isa-isa nating iti-test. Okay, dito pit sa taas. Ayan. So 12 volts. Yung pangalawang pin wala. Yung sunod okay, ito pit. Tingnan nyo guys, ilang volts. Ayan yung 19 volts. Dito ako nakatusok dito. Ayan. Ayan. Tingnan nyo, 18 volts. Hindi sa 12 volts. Yan. So, kung makikita nyo, hindi pala 12 volts yung output nito. Hindi siya pure na 12 volts. Merong mga pins dito sa headlight socket ng Raider 150 Fi na ang output ay 18 volts. Kung gagamitan nyo siya ng test light, tapos hindi pa kayo knowledgeable nga kung alin dyan yung dapat testingin, possible na masira nyo to. Kasi di ba yung rating lang naman ng ganitong mga electronics is nasa milliamperes lang. Yung bulb na gagamitin mo, medyo mataas yun. Di ba? So pag nagkasalubong yan, possible pong masira. Kaya yun na yung reason kung bakit nawawalan kayo ng headlight kapag halimbawa mali yung pagtitesting. Okay? Ngayon naman, may isa pang question na gusto natin sagutin. Kasi meron daw, ang ginawa naman is nag-tap lang dito. Okay, somewhere here sa mga headlight socket. Nag-tap lang, tapos ayun, biglang nawalan na ng headlight. Yung fuse daw, okay, wala namang blown fuse, pero wala ng headlight. So, same thing. Okay, baka po yung natapan nyo is yun yung direkta galing ECU. Doon kayo nag-tap ng source nyo ng headlight. Kaya ang nangyari, pag power on nyo, naka-design yung relay nyo for 12 volts. Kumbaga may specific design siya kung ilang amperes. Tapos hindi compatible dito. Kaya ayun, putok yung circuit nyo. So pag nagkamali kayo dyan ng tap or nagkamali kayo ng testing, possible nyo yun masira. Okay? So ito, hindi naman sana nanako tayo. Pero kumbaga, precaution lang to na kapag kayo po ay magte-testing, gagamit lalo na kung test light lang yung gamit nyo, huwag kayong tusok na tusok kung saan-saan. Lalo na kung hindi nyo alam yung output. Buti sana kung halimbawa kagaya nito, ito halimbawa sa sa susian, alam mo na 12 volts talaga 'yan. 'Di ba? Alam mo na 12 volts 'yan. Ayan, red wire na 'yan, 12 volts 'yan. Pero kung hindi mo alam, kasi nga kumbaga wala kang masyado pang idea, nagsisimula ka pa lang. So, be careful na lang po sa pagtitest at sa pagtatap na din. Kung magtatap lang kayo, huwag kayong tap ng tap kung saan-saan lang. Kasi pag nasira niyo yung circuit, baka mas mahal yung gastos inyo. So yun lang naman. Thank you so much po sa mga sumusuporta sa vlogs namin, sa mga followers namin dito sa page ng Skill Garage, Emil Customs. And of course, sa page po ng aking business partner na si Grismoke na ayon sa gilid. So salamat po and ride safe po sa inyo. God bless po and peace!